Habang sumasagwan si Elias patungo sa San Gabriel ay nangungusap siya kay Ibarra. Ang mga mata ko'y nakikita na ang nakasusuklam na bulok na nagwawasak ng ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Sila ang lumikha ng aking pagiging salarin. Tahimik na nag-isip si Ibarra. Kapag dakay hinikayat niya si Elias na sumama sa kanya, ngunit ito'y tinanggihan ni Elias. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Nang dumaan sila sa tapat ng palasyo'y napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay. Inutusan ni Elias si Ibarra na humiga upang matabunan ng damo. Nagkatotoo ang kutob ni Elias. Sila'y pinatigil at tinanong ng bantay. Sinabi ni Elias na siya'y galing sa Maynila at nirasyonan ng damo ang hukom at kura. Lakad! Huwag kang magpapasakay sa iyong bangka. Nakatakas ang isang bilanggo. Kung mahuli mo, idalhin sa akin at bibigyan kita ng pabuya. Nang makalayo na, nag-usap muli sina Elias at Ibarra. Hindi na po ba mababago ang iyong pasya? Hindi na! Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ng pangalipin sapagkat karapatan ng tao ang humanap ng kalayaan. Mag-uumaga na nang sila'y sumapit sa tahimik na lawa, ngunit mula sa malayo'y nabanaagan nila ang isang bagay na papalapit sa kanila. Yan ang palwa. Humiga kayo nang matakpan ko kayo ng bayong. Binalak ni Elias na magbalik sa Pasig, ngunit natanaw niya ang isang bangkang may lulang Gwardiya Sibil. Ipinihit niya ang bangka at sumagwan ng matulin. Ako sisisi na palayo sa iyo upang sila'y iligaw. Mapapahabol ako. Bahala na kayong magligtas sa inyong sarili. Kapag nailayo ko na sila sa inyo, magkita tayo sa Noche Buena sa libingan ng inyong nuno. Tinubis ng palwa at ng bangkang lumahabol ng Elias at sa tuwing lilitaw ay binabaril. Pagkaraan ng kalahating oras, nakita ng mga namamangka ang pagpupulay dugo ng lugar na pinagbarilan kay Elias, kaya umalis na ang mga humahabol. Nabalitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkalunod ni Ibarra sa lawa. Maya-maya ay biglang dumating si Padre Damaso. Sa lalawigan pa ako nang galing upang masaksihan ang iyong kasal. Napahikbi si Maria Clara. Bakit ka humihikbi, anak ko? Nagkatampuhan ba kayo ni Linares? Napaiyak si Maria Clara nang mapatingin sa inaama. Huwag kang umiyak, anak ko. Ako ang nagdurusa sa iyong ginagawa. Ako po ba'y minamahal ninyo? Tulungan ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan sa aking kasal. Isinalaysay ni Maria Clara ang lahat ng huli niyang pagkikita kay Ibarra maliban sa lihim ng kanyang pagkatao. Noon ay ibig ko pang mabuhay sapagkat nalalaman kong kahit saan siya naroroon ay maaalala pa rin niya ako. Ngayon ay wala nang natitira sa akin, kundi ang kumbento o libingan. Ako ang nagdulot sa iyo ng kasawian, anak ko. Patawarin mo ako. Ika'y napamahal sa akin, tulad ng isang anak. Wala akong kaligayahan kundi ikaw. Si Padre Damaso ay napaiyak na parang bata. Kung gayo'y payagan ninyo akong magbongha. Magmongha! Magmongha! Hindi mo alam, anak ko, ang buhay at lihim sa likod ng makapal na pader ng kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan?
Diyos ko! Ako'y pinarurusahan mo, anak mo. Magmungha ka. Huwag ka nang magpakamatay. Umalis si Padre Damaso na malungkot at nagbuntong hininga. Diyos ko, ako ang iyong paghigantihan. Ngunit iligtas mo po ang walang malay kong anak. Nakatira sa kubo ang isang mag-anak na Tagalog na ang pagkabuhay ay nanggagaling sa pangangaso at pangangahoy. Isang batang payat, maputla, at may malamlam na mga mata ang nakaupo sa isang punong nakabuwal. Ang batang ito ay si Basilio. Si Basilio ay may sugat sa paa at pinasasaya ng dalawang bata. 2 buwan na buhat nang makuha ka naming sugatan. Akala nga namin ay hindi ka na mabubuhay. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Ang nais ko po ay makita ang aking ina at bunsong kapatid na nasa bayan. Nagpaalam umuwi si Basilio sa matanda. Siya'y nagpumilit at hindi naman nabigo. Anak, baka ikamatay mo ang pag-uwi. Dadalawa po ang anak ng aking ina, samantalang kayo'y marami. Makakala po ng aking ina ay patay na ako. Ngayong gabi, hahandugan ko siya ng aginaldo, ng isang anak. Narating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan, ngunit nakita niyang walang tao. Siya'y nagtanong. Nalaman niyang baliw ang kanyang ina. Palibot-libot sa mga lansangan. Wala siyang nabalitaang kahit ano kay Crispin. Tumakbo siyang paika-ika upang hanapin ang kanyang ina. Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong alperes, sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina. Iniutos ng babaeng nasa durungawan sa bantay na paakyatin si Sisa. Nang makita ni Sisa ang tanod, siya'y natakot at tumakbong papalayo. Si Basilio ay nakamasid sa kanyang ina at tumakbo ng paika-ika nang nawala sa kanyang paningin ang ina. Binato ng isang alilang babae si Basilio at tinamaan siya sa ulo, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Si Sisay pumasok sa pinto ng libingan ng matandang Kastila na nasa may punong balete. Pasuntok na binayo ni Basilio ang pinto at iniumpog ang kanyang duguang ulo, ngunit wala ring nangyari. Natanaw niya ang isang sanga ng baleteng nakakapit sa isang puno. Inakyat ang puno at pagkatapos makapangunyapit sa sangay nakarating sa balete, nakita niyang itinukod ni Sisa pati ang ulo sa dahon ng pinto. Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng panghihinay na walan ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang mukha at duguang noo ni Basilio. Nagliwanag ang kanyang isipan. Nakilala niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito at pinaghahagkan. At pagkatapos na makapagbitiw ng isang malakas na tili, ay napahandusay sa tabi ng anak. Nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Magiliw niyang tinawag ang ina at nang mapansing hindi na ito humihinga o kumikilos ay kumuha siya ng tubig sa batis at winisikan niya ang mukha. Si Sisay hindi man lamang gumalaw. Nangambang idinikit ni Basilio ang kanyang tainga sa dibdib ni Sisa, ngunit ang yayat at luoy na dibdib ay malamig na at ang puso'y hindi na tumitibok. Wala ni kauntimang hininga siyang nadama. Niyakap niya ang malamig na bangkay at siya'y tumangis ng buong kapaitan. Nang naghihinagpis na si Basilio ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Nagpatulong si Basilio sa lalaki na tulungan siyang ilibing ang ina. Hindi na ako magtatagal. Malubha ang aking sugat. 2 araw na akong di kumakain at natutulog. Makinig ka! Marahil, hindi na ako uumagahit. Kunin mo ang maraming kahoy na nakabuntun sa kabila ng batis at italaksan mo rito. Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mong kami masunog hanggang sa maging abo. Kapag walang ibang taong dumating, humukay ka rito
at makikita mo ang maraming salapi. Kunin mo at gamitin mo sa pag-aaral. Kunin mo ang mga panggatong. Hindi na kita matutulungan. Lumakad si Basilio. Ang mahiwagang tao'y tumanaw sa silangan at pabulong na nagwika. Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ang maningning na bukal liwayway. Sa aking inang bayan, kayong makakakita. Patiin niyo siya. At huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Nang magmamadaling araw na'y namalas sa bayan ang isang malaking siga. Nang pumasok sa kumbento si Maria Clara, sa Maynila na nanirahan si Padre Damaso. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay nakatanggap na siya ng kautusan na inililipat siya sa malayong lalawigan. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang higaan. Si Padre Salvi ay nasa Maynila na rin. Samantalang hinihintay niya ang gantimpalang mitra ay bumigkas siya ng sermon sa simbahan ng Santa Clara. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay nakaramdam ng panghihina kaya nangayaya. Sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o sa San Diego sapagkat ibig niyang mamuhay mag-isa. Kinahumalingan niya ang liyampo, sabong at paghit-hit ng apyan. Palagi siyang makikita sa tindahan ng Chino, payat, naninilaw ang balat, inaantok, laging marungis, at kung tumingin sa mga tao'y waring hindi nakakikita. Pagsapit ng gabi, lumalakad siyang dala ang kanyang tungkod, at ang tinutungoy isang maruming bahay na ganito ang nakasulat sa pinto, Fumadero Publico de Antion. Si Doña Victorina ay nagdagdag pa ng piluka upang manatili sa pagpapanggap niyang taga-Andalusia. Siya ngayon ang nangungutsero ng karwahe, at si Don Tiburtio'y hindi na niya pinagagalaw. Gumagamit na siya ng salamin at hindi na natatawag upang manggamot at madalas na walang pustiso. Linares ay malaon ng nalibing sa libingan ng pako. Ayon sa balita ay namatay ito dahil sa masamang pag-aalaga ni Doña Victorina. Ang Alperes, na taglay ang katungkulang Teniente Grado Komandante, ay umuwi na sa Espanya at iniwang nanlilimahid ang asawa. Ang Alperesa ay nagumon sa pag-inom ng alak at paghitit ng tabako. Walang malinaw na balita kay Maria Clara.